Naabutan na rin ng apat si Hinata kung saan ay magkasama na silang nagpapahinga ng sumapit na ang gabi. Si Hinata lamang ang hindi pa natutulog sa grupo dahil naaalala pa nito ang katigasan ng ulo ng kanyang mga tauhan nang tinanong niya kung bakit siya sinundan. Lumalabas na hindi lamang isang leader ang tingin ng mga tauhan ni Hinata sa kanya dahil kahit anong gawin nito ay sasamahan pa rin siya ng kanyang mga tauhan na para bang isang pamilya at kapag nasa delikado ang isa ay dadamayan ng lahat kaya naging masaya si Hinata dahil rito. Nadaanan ng grupo ang kaharian ng Bloom Month na kung saan ay nagulat ang mga ito dahil sa kung gaano ka-advanced ang kaharian kasama ang mga mamahaling kasuotan na nakikita nila katulad sa Engracia. Namangha rin sila sa kalidad ng mga sandatang binibenta na inisip nilang hindi mapapakinabangan para sa isang maliit na bayan kaya dahil sa kamanghamanghang pagbabago sa pamumuhay ng maliit na kaharian lamang na dahilan ng kanilang pag-unlad ay kanilang napagtanto na ang lahat ng ito ay dahil sa pakikipagnegosyo sa Demon Lord na si Rimuru na naramdaman hanggang sa mamamayan nito kaya masaya ang mga tao. Malapit nang dumilim at nagugutom na rin ang grupo sa gilid lamang nila ay kanilang napansin ang isang kakaibang restaurant na may pangalang ramen kaya nang makita ito ni Hinata ay nagulat siya at pagkatapos ay bigla na lamang itong pumasok at sumunod rin ang apat na walang idea kung ano ang ibig sabihin ng ramen. Nang may hain na ang ramen ay dito napagtanto ni Hinata na totoong ramen nga ang kanyang nakikita kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at tinikman ang putahing ngayon niya lamang ulit na tikman. Tinitingnan lang ng apat ang ginagawa ng kanilang captain at kinikopya kung anumang kainin nito hanggang sila mismo ang nakalasap sa kakaibang putahe na kanilang lubos na nagustuhan. Dumating pa ang ibang putahe na tulad ng nauna ay swak sa kanilang panlasa, ang lahat ng ito ay dahil sa impluwensya ni Rimuru na inakala ni Hinata na hindi niya na matitikman. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay at narating ang kagubatan ng Jura na kung saan ang pinakadelikadong daanan ngunit taliwas ito sa kanilang inaakala dahil mapayapa naman ang kanilang biyahe. Bukod pa rito ay nabigla rin ang grupo dahil napakaganda ng kalsada na katulad ng nakikita nila sa Engracia. Wala rin silang nararamdamang presensya ng mga halimaw na ang ibig sabihin ay safe ang daanan hanggang sa kanilang nakita na ginagamitan ng anti-magic barrier ang highway na nagpapanatili ng kaligtasan kaya napagtanto na nila ngayon kung bakit maraming mga ngalakal ang labas-masok ng Tempest. Ilang sandali lamang ay naging seryoso ang grupo nang may makitang nagpapatrulyang sundalo. Akala ng mga sundalo ay mga adventurers lamang ang grupo na kanilang nakita at dito ay pinaalalahanan ng dalawa na bawal magtapon ng basura at pakikipag-away sa highway. Pinaalam rin sa grupo na may mga drinking fountains na makikita bawat 10 kilometro at 20 kilometro naman sa kanilang mga estasyon. Pinaalalahanan rin ng dalawa na bawal hawakan ang mga umiilaw na bato dahil ito ang nagpapanatili sa barrier habang may matinding parusa naman susubok sirain ito. Makalipas ang ilang sandali ay namangha ang grupo dahil meron talagang drinking fountain at higit pa rito ay mayroon ding mga matutuluyan sa hindi kalayuan na parang isang camping site. May halong gulat at pagkairita si Hinata dahil naalala nito ang sinabi ni Yuki na ibang-iba si Rimuru dahil may kapasidad itong gawin ang anumang naisin nito at ngayon ay natutunghayan na nito ang ibig sabihin ng Grandmaster. Naabutan ng gabi sa daan ng grupo kaya tumuloy muna sila sa isang inn na makikita bawat 40 kilometro at dito ay kanilang napag-usapan na ibang-iba si Rimuru dahil sa kanilang nasaksihan kaya dito ay nasabi nilang isang matalinong leader ang Demon Lord at hindi naaayon sa kanya ang kanyang titulo bagkus para itong isang mabuting governor kaya marami pa umano silang matututunan sa kanya. Naniniwala rin si Bacchus na dapat rin nilang ipatupad sa Lubelius ang mga nakita na may impluwensya ni Rimuru at masaya rin sila dahil hindi nila idineklarang isang banal na kaaway ang Demon Lord. Sa Tempest ay sinabi ni Sui na darating ang grupo ni Hinata pagsapit ng gabi katulad ng kanilang inaasahan. May mga idea ang intelligence head kung paano tapusin si Hinata katulad ng paglason dito ngunit ayaw ni Rimuru sa ganitong pamamaraan kaya wala na ito sa kanilang options. Naghinala naman ang Defense Minister na isang diversion lamang ang grupo ni Hinata at may isang puwersang gagawa ng surprise attack dahil sa nakalipas na 2 linggo ay naglalakbay lamang sila ng normal na walang ginagamit na magic para mapabilis ang kanilang pagparito. Kinamusta naman ni Rimuru kay Sui ang isa pang grupo ng mga Holy Knights kaya sumagot ito na itinatago pa rin nila ang kanilang presensya at pinaalam na kung hindi nila ito nakitang umalis ay hindi sila sigurado kung mapapansin ba nila silang lahat. Nagsalita rin si Venom Arrow na madedehado sila kung gagamitin ng mga Holy Knights ang kanilang Holy Field at pagkatapos nito ay makikitang patuloy lamang ang pangalawang grupo ng mga Knights papunta sa Tempest.
Naalala ni Leonard ang sinabi ng tatlong luminaries na kasabwat umano ni Hinata ang Demon Lord na si Valentine at sinabi umano ito mismo ng Demon Lord sa kanila nang tatapusin na sana nila ito at humingi ng awa. Bukod pa rito ay pinaalam rin ng luminaries na sinusubukan ng Saint na makipag-ugnayan sa Demon Lord na si Rimuro kaya hindi naman kaagad naniwala rito ang Holy Knight dahil hindi umano magagawa ni Hinata na ipagkanulo ang kanilang Diyos ngunit para mapaniwala ang Holy Knight ay sinabi ng luminaries na may isang paraan para malutas ang kanilang pagdududa at ito ay ang paslangin si Rimuro. Tila imposible para kay Leonard ang sinabi ng luminaries dahil kasama ni Rimuro ang Evil Dragon ngunit pinalabas ng mga luminaries na hindi totoo na nagising na ulit ang Storm Dragon dahil maging si Rayheim ay hindi umano ito nasaksihan at gumawa pa ng kwento na nililinlang lamang umano ni Hinata ang Holy Emperor. Dito na nahulog sa kanilang patibong ang Holy Knight nang pumayag itong patunayan ang pagiging inosente ng kanilang captain nang sabihin ng luminaries na nasa ilalim ng spell ni Rimuro si Hinata dahil nagkaharap na umano ang dalawa noong una. Nakarating na rin ang mga Crusaders sa Tempest kaya nagsalita si Leonard sa harap ng hukbo na kukubkubo nila ang buong bayan at habang minamando ni Leonard ang mga Crusader ay bigla siyang inatake ng tauhan ni Xian na Yamagari ngunit napigilan ito ni Guard at kanilang nalaman na na-ambush sila kaya napaisip si Guard kung ipinagkanulo ba sila ng kanilang captain. Inutusan ni Leonard ang hukbo na sagupain na ang mga kalaban at kasabay nito ay on time na nagre-report ang intelligence head na kumilos na ang mga paladins ngunit hinarang umano ito ni Xian ang sinubukan nilang palibutan ang Tempest kaya dahil dito ay iniisip ni Rimuro na mas pinili ni Hinata na makipaglaban. Tinawagan ni Nicolaus si Hinata at pinaalam na ang tatlong battle sages ay nakikilahok sa civil war sa kaharian ng Falmouth kaya nagtaka si Hinata kung ito ba ay utos ng Holy Emperor ngunit hindi pa alam ng Cardinal ang buong detalye basta ang sigurado ay nilabag nila ang utos ni Hinata. Sinabi ni Nicolaus bago maputol ang magic call dahil puwersahang hinarang ito na mag-ingat sa 7 days clergy at sa hindi kalayuan ay naramdaman nila ang presensya ni Leonard kaya nagmadali ang grupo na puntahan ito. Pinaalam ni Rimuro na nakialam siya sa magic call ni Hinata kaya curious siya kung sino nga ba ang kausap ng Saint. Pinaalam ni Sui na patungo na si Hinata at kanyang mga kasama sa battlefield kaya pinaalam ni Rimuro na sundin ang kanilang plano dahil aayusin niya ang bagay-bagay patungkol kay Hinata ng tuluyan kaya kumpiyansang sinabi ng kanyang kanang kamay na hindi nila hahayaang may makialam sa paglalaban nila ni Hinata. Maririnig ang kalansing ng mga espada dahil sa matinding sagupaan sa magkabilang panig habang sa hindi kalayuan ay pinapanood ng commander na si Xian kasama ang leader ng Kurenai at Gobzo ang sagupaan. Hindi makapaniwala ang mga Crusader sa tibay ng kanilang mga kaharap dahil kahit na masugutan nila ang mga ito ay mabilis itong nag-regenerate kaya nagiging mababa na ang kanilang tsansang manalo. Gumamit ang grupo ng Yamagari at Kurenai ng mga pampatulog na gamot na ipinahid sa kanilang mga sandata kaya malaki ang tsansang madali lamang silang mahuli. Dumating na rin sa battlefield ang grupo ni Rimuro gamit ang magic teleportation at dito ay nagulat ang Supreme Leader dahil higit pa sa kanyang inaasahan ang ipinapakita ng pinagsamang hukbo ng Kurenai at Yamagari laban sa pinakamalakas na hukbo ng simbahan. Pagkatapos ay inutusan ni Xian si Gobwa at Gobzo na sumali sa laban na ikinagulat ng dalawa dahil ang plano sa naganap na strategy meeting ay standby lamang sila para maging handa kung magiging delikado ang laban ngunit pinaalam ni Xian na kitang-kita na ang kanilang panalo at para maging mas malakas pa sila ay kailangan nilang siguraduhin ang tagumpay lamang sa malakas na kalaban kaya humanga si Gobwa rito at sinunod ang utos ni Xian. Kinailangan pang pagbantaan ng commander si Gobzo na kung gusto niya maging test subject para sa kanyang kitchen delights o sundin ang kanyang utos dahil para kay Gobzo ay labag ito sa utos ni Rimuro ngunit natakot ang Hobgoblin kaya tumakbo ito papunta sa laban. Ipinakita ng Yamagari at Kurenai ang kanilang teamwork para matalo ang malalakas na kalaban kaya maging ang Biscuiteers ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita na meron pang isang puwersa na ganun ng kalibre sa Tempest. Nagmamadali ang grupo ni Hinata na makarating sa battlefield hanggang sa hindi makapaniwala ang Saint sa kanyang nakita ganun rin ang kanyang mga kasamahan dahil natatalo silang mga Crusaders. Nagtaka si Hinata kung ano ang ginagawa ni Leonard at Guard sa Tempest ngunit ganun pa man ay kanyang napagpasyahan na hindi na ito maayos ng negosasyon. Nagulat si Hinata nang makita si Rimuro habang ang kanyang mga kasama naman ay napansin ng tatlong Biscuiteers at ang inakala nilang mga Kijin ngunit pinaalam ni Hinata na hindi sila Kijin kundi mga Oni kaya pinagpawisan si Arnaud.
Nagsalita rin si Rites na ang mga Oni ay mga halimaw na may supernatural na kapangyarihan na naglalagay sa kanila sa level ng regional gods, habang ayon naman kay Hinata ay bahagi pa rin sila ng mataas na ebolusyon mula sa ogre, ngunit iilan lamang umano sa kanila ang nakaabot sa antas ng pagiging Oni, kaya binalaan ng Saint ang kanyang mga kasama na ang bawat isa umano sa mga Oni ay special A-rank friend. Napansin rin ni Hinata na parehas ang bilang ng grupo ni Rimuro at kanyang grupo, kaya naghinala ang Saint na hindi ito isang pagkakataon lamang at naalala ang sinabi ni Rimuro na makipag 1v1 sa kanya. Pagkatapos utusan ni Xian ang kanyang mga tauhan na itulak ang kalaban sa kagubatan para magbigay ng geographical advantages sa kanila, ay napansin ni Xian si Rimuro at kanyang grupo, kaya pinaalam ni Xian na ang lahat ay naayon sa plano na sinagot naman ng Supreme Leader na ang ginawa ni Xian ay wala sa plano at ang tingin rito ni Xian ay isang papuri na hindi naman talaga, at pagkatapos ay umalis na rin ito para harapin ang mga Crusaders para hindi makagambala kay Rimuro, at dito na rin niya nakaharap si Hinata. Sa Lubrious Sacred Mountain ay tila masyadong obsessed ang totoong ruler na si Luminous sa isang babaeng nasa loob ng transparent coffin na ginawa mula sa Holy Spirit power, kaya maging ang isang Demon Lord na katulad ni Luminous na isa sa pinakamatandang Demon Lords ay nasusunog sa pagdikit lamang dito, ngunit ganun pa man ay hindi niya ito alintana dahil sa kanyang pagka-obsessed sa misteryosang babae. Tumigil na lamang ang Demon Lord nang pumasok si Luis, kaya nagbago kaagad ang mood ni Luminous, ngunit pinaalam ni Luis na gumalaw na si Hinata para pabagsakin si Rimuro, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sinabi rin ni Luis na posibleng kasangkot sa kanyang ginawa ang 7 Days Clergy, kaya hindi na itago ng Demon Lord ang pagkadismaya kay Hinata dahil sinabihan niya itong pigilan ang kanyang sarili. Dito na pumasok ang butler ni Luminous na si Gunther na siyang may titulong Archduke na kaparehas ni Luis at Roy, ang pinakamataas sa mga vampire nobles, at sinabi kay Luis na inistorbo nito ang kanilang lady sa walang kwentang kalokohan at tinawag na walang hiya si Luis katulad ng dati. Humingi naman ng pasensya si Luis kay Gunther at sinabi na baka mawala si Hinata sa kanila kung hahayaan lamang ang problema, at buti na lamang ay parang walang pakiramdam si Luis sa mga binitawang masasakit na salita ni Gunther, dahil kung nabubuhay lamang si Roy at siya ang nakausap ni Gunther ay siguradong hindi maganda ang mangyayari dahil ma-pride na ito at mababa lamang ang tingin nito sa iba maliban na lamang kay Luminous na loyal sa kanya. Kinuligsa pa ni Gunther si Luis dahil sa lahat ng posibleng tao ay kay Rimuro pa niya hinayaang makipaglaban si Hinata, ngunit kalmado pa rin ang Holy Emperor at sinabing pumunta siya rito sa kanyang teritoryo para pigilan itong mangyari. Pinahinto ni Luminous ang tila pagbabangayan ng dalawa dahil para sa kanya ay walang katapusang away sa teritoryo ang ginagawa ng mga ito, kaya kailangan niya ng gumawa muling pagsasaayos dahil wala na si Roy, at pagkatapos ay inutusan niya ang dalawa na sumunod sa kanya. Unti-unti nang nakakalamang ang Tempest Forces sa sagupaan, kaya hindi ito maganda sa kabilang panig, at ngayon ay sumali pa si Xian para harapin ang dalawang kasapi ng 10 Great Saints na nagmamando sa mga Crusaders. Dito ay nalaman kaagad ng mga commander na hindi basta-basta ang kanilang kaharap, kaya nangamba si Leonard dahil ang isang tagasunod lamang ni Rimuro ay nagpapalabas ng malakas na aura. Nagpakilala si Xian na siya ang numero 1 secretary ni Rimuro at pinaalam na pumili lamang sa mensahe ng kanilang Supreme Leader, at ito ay ang sumuko o mamatay, ngunit mas pinili ng mga commander na makipaglaban, kaya kaagad nilang pinalibutan si Xian sa utos ni Leonard at nag-cast ng Holy Field. Nakita ito ni Rimuro ngunit hindi naman siya nakaramdam ng pagkabahala, at sinabi kay Hinata na base sa kanilang kinikilos ay parang pagmamay-ari nito ang lugar at pinaalalahanan na ito ang kanyang teritoryo. Ang aksyong militar lamang ay sapat na para kay Rimuro para ituring na kalaban si Hinata na naiintindihan naman ng Saint, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi sinunod ni Leonard ang kanyang utos. Nagulat na lamang si Hinata nang pinaalam ni Rimuro na pinatay nito si Reihiem, ngunit may idea na ang babae matapos makumpirma ang mga bagay-bagay kung ano ang nangyayari. Kinumpirma rin ni Hinata nang tinanong ni Rimuro kung natanggap niya ang kanyang mensahe, kaya nagsalita si Rimuro na ang pagsalakay sa Tempest ang isinagot ng babae sa kanya, kaya nasabi na lamang ni Hinata na hindi niya rin siya papaniwalaan sa puntong ito. Wala namang problema kay Rimuro na makinig sa sasabihin ng babae, ngunit ang gusto niya lamang ay pahintuin muna ang kanyang mga tauhan at ipabalik kung saan sila nanggaling, ngunit sasagot na sana si Hinata nang pumasok sa eksena si Arnaud at sinabing isang kalokohan ang gusto ni Rimuro dahil sa tingin niya ay hindi magiging ligtas ang kanilang captain kung papauwiin ang kanilang puwersa. Dito na nagsalita si Benem Aro at sinabing si Rimuro lamang at Hinata ang pinahihintulutang magsalita at hindi nila tinawag ang lalaki, kaya sinabi ng Defense Minister na sa likod lamang siya, kaya medyo nasaktan ang ego ni Arnaud at inatake ang kanyang kaharap, ngunit walang kahirap-hirap lamang itong sinalag ng Defense Minister.
Nagkasundong ituloy ng dalawa sa hindi kalayuan ang kanilang laban dahil hindi nila gustong makisali sa negosasyon ni Rimuru at Hanata at pagkatapos nito ay nagsalita rin ang dalawang Biscuiteers para kunin rin ang dalawang kasapi ng 10 Great Saints kaya nagulat ang dalawa kung bakit narito ang mga Biscuiteers habang si Sofia ay excited na makalaban ng miyembro ng isang malakas na grupo. Si Rites na lamang ang natira kaya nilapitan rin ito ni Sui para walang makialam sa kanyang master at pagkatapos makaalis ng kanilang mga tauhan ay inilabas na ni Rimuru ang kanyang espada habang sa hindi kalayuan ay dalawang miyembro ng 10 Great Saints at mga Crusader ang kaharap ni Xian habang nakakulong sila sa Holy Field na kung saan humihina ang mga halimaw kaya kumpiyansa ang dalawang commander. Napansin ni Guard na mas mataas pa sa Kijun si Xian at sa pagkilatis pa nito ng husto ay dito niya nasigurado na isa itong Oni kaya nang marinig ito ni Leonard ay dito niya inisip na ang lakas ng kanilang kaharap ay malapit sa Regional Gods at maaari pa umanong maging Demon Lord si Xian. Pinaalam ni Xian na tama sila sa ilang bagay ngunit hindi lubos at sinabing ang dalawang lalaking kalaban ng kanilang kasama ay Oni at siya ay medyo tinahak ang ibang landas ng ebolusyon at tinawag ang kanyang sarili bilang isang wicked Oni kaya hindi umano nila aasahang mabait siya gaya ng kanilang iniisip. Dahil dito kaya uminit ang ulo ni Leonard at sinabing walang masamang halimaw ang dapat lumapastangan sa Diyos at ang tingin kay Xian ay isang maruming nilalang na walang idea na ang tinatawag nilang Diyos ay isang vampira at Demon Lord. Ginamitan ng lahat ng tinawag nilang Holy Cannon si Xian ngunit parang ginawa niya lamang itong baseball at pinagpapalo gamit ang kanyang armas kaya ang dating kampanteng mukha ng commander ay napalitan ng pagkagambala dahil hindi ito makapaniwala na hindi iniwasan ni Xian ang Holy Cannon na isang siguradong pagpatay laban sa mga halimaw at ang matindi pa rito ay pinabalik pa niya ito sa kanila. Sa ibang dako ay nag-umpisa na ring maglaban si Rimuru at Hanata at pagkatapos ng ilang sandaling palitan ng atake ay namangha si Hanata dahil sa maikling panahon lamang ay lumakas si Rimuru sa isang pambihirang antas. Na-analyze pa ni Hanata gamit ang kanyang usurper si Rimuru noong una silang maglaban at ngayon ay hindi niya na ito mabasa kaya kanyang napagtanto na naabot na ni Rimuru ang kaparehas na antas ng kanyang Lady Luminous at pagkatapos nito ay tinapon niya ang kanyang espada at bigla na lamang nagkaroon ng mahiwagang ilaw sa kanyang dibdib hanggang sa lumaki ito at lumiwanag ng husto kaya nag-report kaagad si Raphael na ito ay proseso ng Holy Elemental Power para makagawa ng anti-monster equipment. Gustong sukatin ni Hanata si Rimuru kung gaano ito kalakas kaya umpisa pa lamang ay gagamitin na nito ang lahat habang si Rimuru naman ay napansin na ang espada ni Hanata ay ibang level kaya sinabi ni Raphael na ito ay isang legendary level na mas mataas sa unique level. Medyo nang hinayang si Rimuru dahil hindi pa natapos ni Kurubi ang ginagawang katana para sa kanya dahil may legendary sword ang kanyang kalaban kaya bilang tugon rito ay binalot ni Rimuru ng kakaibang apoy ang kanyang espada at dito na ulit nagsimula ang sagupaan. Hindi pa rin naman sumuko si Xian sa pagtatanong kung susuko na sila o hindi ngunit hindi pa rin alam ng mga commander kung gaano kalayo ang agwat ng lakas nila sa executive ng Tempest katulad ni Xian dahil ang akala nila ay lumaki lamang ang ulo ng babae dahil napigilan nito ang kanilang unang atake. Itinusok ni Xian ang kanyang espada sa lupa at sinabing binigyan siya ni Rimuru ng utos na hanggang maaari ay iwasan ang pagpatay sa kanila kaya nangako si Xian na hindi sila sasaktan kung susuko na ngayon ngunit nagsalita si Leonard na hindi sila nakikipag-negotiate sa mga halimaw kaya dahil dito ay bibigyan sana ni Xian ng bagong offer ang mga commander ngunit sumigaw si Guard na wag makinig sa kanya kaya pinatamaan ni Xian ang kanyang kanang tenga gamit ang gitnang daliri lamang sa isang maliit na debris at sa lakas ng impact ay nawasak maging ang bato sa kanilang likuran. Kaya hindi makapaniwala rito si Leonard kaya pinakinggan niya na lamang ang offer ni Xian. Dito na masayang sinabi ni Xian na kapag nakatayo pa rin siya pagkatapos gamitin ang kanilang pinakamalakas na atake ay sumuko na sila kaya nang marinig ito ay natuwa ang galit na si Guard dahil pinahiya siya ni Xian kaya sumangayon agad dito sa offer kahit hindi niya kinuha ang opinyon ni Leonard habang si Leonard naman ay gusto pa sana siyang kausapin patungkol rito ngunit dahil sa kanyang puot ay sinigawan lamang siya nito. Ganun pa man ay tinulungan pa rin ni Leonard ang kanyang kasama dahil sa bantang dala ni Xian kaya pagkatapos makatanggap ng karagdagang lakas mula sa kanyang mga kasama ay umatake na rin si Guard gamit ang kanyang Inferno Flame. Kaya ginamit na rin ni Xian ang kanyang extra skill na multi-layer barrier at all-seeing eye kasama ang magic sense at para mahati ang apoy ay ginamit nito ang kanyang unique skill na Master Chef kaya natulala na lamang ang mga commander pati na rin ang kanilang mga tauhan sa kanilang nasaksihan.
Dito na inamin ni Leonard sa kanyang isip na masyadong malakas ang kanilang kalaban para sa kanila habang si Guard naman ay wala pa ring balak sumuko at gusto pang lumaban kaya sinabihan ni Leonard ang kanyang kasama na huwag nang painitin pa ang ulo ni Xian dahil may kakayahan nitong lipulin silang lahat. Nagulat na lamang si Leonard dahil imbes huminto ay pinagsabihan pa siya ng naggagalaiting si Guard kaya dito ay napansin niyang may pagkakaiba sa dating Guard na kilala niya. Tumalon si Xian at winasak ang Holy Barrier kaya nagulat sila at hindi makapaniwala dahil isang halimaw ang nagwasak nito. Sinabi ni Xian na isa lamang itong special barrier at binago lamang ang laws of matter at nagkataon na ito ang kanyang talent na hindi lubos makapaniwala ang dalawang commander dahil sa puwersahang ginawa ni Xian ang gusto niyang mangyari na sobrang imposible kaya dahil dito ang laban na si Guard ay tila nawala ng ganang lumaban kaya sumuko na rin si Leonard. Napansin ni Leonard sa hindi kalayuan na naglalaban si Rimuru at Hinata kaya naalala nito ang sinabi ng mga luminaries na nakikipagsabuatan si Hinata kay Rimuru ngunit kabaligtaran nito sa nakikita niya ngayon kaya tinanong niya si Xian kung bakit sila naglalaban. Sinagot ito ni Xian na dahil ito sa puwersang dinala nila sa kanilang teritoryo kaya dito napagtanto ng commander na siya ang dahilan ng lahat dahil sa pagdala niya sa mga crusaders para patunayan na inosente si Hinata kaya nag-alala siya ng husto sa kanyang captain. Matindi ang duel na nagaganap kaya iniisip ni Rimuru na halos hindi na siya makasabay kahit katulong pa si Raphael taliwas ito sa naisip niya na mas madali niyang matatalo si Hinata. Hindi rin makapaniwala si Hinata sa bilis ng paglakas ni Rimuru ngunit napansin niyang tungkol lamang ito sa kanyang pisikal na kakayahan at hindi pa ito nakakasabay patungkol sa mga techniques na inabot siya ng 10 taon para perfect ang kanyang mga skills at higit sa lahat ay mayroon pa siyang experience na nakuha sa kanyang teacher na si Shizuo kaya ito ang tingin niyang advantage kay Rimuru. Nahirapan si Rimuru dahil parang ahas ang sandata ni Hinata kaya tanging pagdepensa lang muna ang kanyang nagagawa hanggang nagsalita si Raphael na hindi naman nakakamatay ang tama nito ngunit mababawasan naman ang kanyang napakalaking enerhiya. Sinabi rin ni Raphael na makakalusot sa kanyang multi-layer barrier ang espada ni Hinata dahil naglalabas ito ng special wavelength na binabago ang laws of matter. Umatake ulit si Hinata at nadedepensahan naman ito ni Rimuru hanggang sa napansin niya na mas bumilis pa ang atake nito kasabay nito ay nag-report si Raphael na may masamang balak sa kanya si Hinata at pagkatapos ay tinamaan si Rimuru sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan kaya nangamba ang Demon Lord at sinabi kay Raphael na mag-isip ng paraan kaya kaagad gumawa ng isang skill si Raphael at ito ang predict future attack kaya kaagad na ginamit ito ni Rimuru at nakikita na nito ng advance kung saan pupunta ang mga atake ni Hinata. Napansin ni Hinata ang pagbabagong ito ni Rimuru dahil para sa kanya ay tila nababasa ni Rimuru ang kanyang galaw na mas accurate kesa sa kanyang compute prediction at ilang sandali lamang ang lumipas ay kanyang nakita na naunang bumalik si Xian kasama ang dalawang Holy Knight at kanilang mga tauhan at kasunod nito ay si Benem Arrow at si Arnaud na napinsala ang kanang kamay. Dumating na rin ang dalawang Biscuiteers at mga kaharap nito at huling dumating si Sui at Rites ngunit tila walang tinamong pinsala ang babae ngunit sa puso ay meron. Hinimok ni Hinata si Rimuru na kung makayanan nito ang gagawin niyang atake sa kanya ay panalo na siya habang nag-report si Raphael na wala namang balak si Hinata na patayin siya ngunit ganun pa man ay pinaalam ni Hinata na masyadong mapanganib ang kanyang gagawin. Pumayag naman dito si Rimuru katulad ng inaasahan ni Hinata ngunit sinabi ni Rimuru na mangako muna ang babae na hindi na siya gagawa ng gulo sa Tempest pagkatapos nito. Nangako naman si Hinata at pinaalam nito na pumayag lamang siya rito dahil na rin sa request ni Rimuru ngunit kung siya lamang ay gusto niyang pag-usapan ang kanilang future. Dahil sa sagot ni Hinata ay nagtaka si Rimuru kung siya ang humiling ng duel ngunit sinagot siya ni Hinata na yon ang sinabi niya sa mensahe. Lumalabas na sinadyang may nakialam sa mensahe ni Rimuru dahil ang buong mensahe nito na naglalayong ipaalam kay Hinata ay pag-usapan ng mga bagay-bagay at kung ayaw niya naman ay haharapin siya nito ng walang makikisali dahil aayusin nila ito sa pagitan nilang dalawa lamang. Nag-umpisa ng manalangin si Hinata para sa kapangyarihan ng Holy Spirit at habang ginagawa niya ito ay kanyang iniisip na ang siguradong pag-atake ng pagpatay na ito ay kanyang inihanda ng palihim dahil kung ipapakita niya ito kay Rimuru ay sigurado siyang magagaya niya ito ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos nito ay inatake na si Rimuru kaya nag-report si Raphael na hindi ito masasalag at maiiwasan kaya iminungkahi ni Raphael na isakripisyo ang isa niyang ultimate skill na Beelzebub para sa atake ni Hinata kaya ginawa ito ni Rimuru at nabalot ng kulay ng Beelzebub ang lugar at pagkatapos ay tila napunta paitaas ang atake ni Hinata na nagkaroon ng malakas na impact na maaaring liparin maging ang mga taong malapit sa lugar.
Inaasahan na ni Venom Arrow na walang mangyayaring masama sa kanyang hari at nang makita niya ito ng paunti-unti ay napasabi ito sa kanyang isip na wala siyang hindi kayang gawin. Sobrang proud ang defense minister sa kanilang hari habang nabalot naman ng pagkamangha at gulat sa mga nanunood ang kanilang nasaksihan. Napaupo si Rimuro katabi ni Hinata at sa hindi malamang dahilan ay tuwang-tuwa si Hinata dahil napahanga ito sa ginawa ni Rimuro kaya napatanong ang babae kung sinadyang hinarap ni Rimuro ang kanyang buong atake na ipinagtaka naman ng slime dahil wala sa katinoan ang gagawa nito dahil sa napakalakas ng atake. Napansin na lamang ni Rimuro na may itinatago si Raphael dahil sa mga ikinikilos nito. Lumapit na rin sa kinaroroonan nila ang kanilang mga tauhan ngunit makalipas ang ilang sandali ay napansin ng dalawa na may kakaiba sa espadang binigay ng mga luminaries kay Hinata kasabay nito ay nag-report si Raphael na sasabog ang espada. Mabilis na tumayo si Hinata at ginawang harang ang kanyang sarili kaya imbes na si Rimuro ang matamaan ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Sa teritoryong pinamumunuan ni Earl Needle Migum sa kaharian ng Falmouth ay narito si Damroda na tila binabasa ang bawat galaw ng champion na si Yum at Rimuro dahil alam nitong nagpadala na si Rimuro ng reinforcement kay Yum kaya hindi na maiiwasan ang digmaan sa lugar. Sa hindi pag-abandon ni Rimuro kay Yum kaya naisip ni Damroda na kulang pa sa kaalaman si Rimuro habang kanyang inaasahan naman na malamang ay alam na rin ni Hinata na hindi ito nagsabi ng totoo sa kanya kaya umasa siyang tapusin ng babae dito sa teritoryo ni Needle ngunit naisip niyang mas maganda kung umatras muna sa ngayon ngunit hindi naman ibig sabihin nito ay pumalpak na ang misyong ibinigay sa kanya kaya magpo-focus na muna ito sa kanyang hindi natapos na gagawin at ito ay ang pagtapos sa demon na pumatay kay Rahim. Sinabi ni Damroda sa tauhan niyang babae na may isa itong napansin dahil may kumakalat na impormasyon na ang Majin na si Raisin ay naglilingkod sa demon kaya napaisip ito na kung ang demon na ito ay kayang talunin si Raisin ay hindi ito isang ordinaryong archdemon lamang kundi mas matanda pa kaya dahil dito ay inutusan niya ang kanyang tauhan na umalis na sila sa kaharian dahil wala na silang magagawa pa ngunit magpapaiwan na lamang sila ng observer. Iiwan na rin nila sa bagong hari ang mga demon hunters na kanilang dinala mula sa kanilang homeland bilang isang souvenir kaya maghahanda na lamang ng isang regalo si Damroda kay Haring Edward dahil iiwan ito sa kanya ang problemang hindi niya kayang tapusin. Sa lupain sa ilalim ng pinamumunuan ng Viscount na si Edmar sa kaharian ng Falmouth ay tiwala ang nangungunang si Haring Edward sa kanyang hukbo dahil kasama nito ang tatlong battle sages ng Rubelius. Noong una ay nag-alala pa ito nang malaman na kinampihan ng Demon Lord na si Rimuro ang champion na si Yum ngunit dahil sa tulong na kanyang natatanggap ay tila naayos ng lahat ang kanyang problema kaya maaari nang sumalakay ang kanyang hukbo sa lugar ng Needle para sa kanilang target at binansagan nilang traitor na si Yum. Inutusan ni Edward ang kanyang tauhan para pangunahan ang 5,000 sundalo na hahalili bilang kanilang paunang hukbo para pasukin ang bayang pinagtataguan ng champion kaya dito ay pinasama ni Sar ang kanyang kanang kamay na si Gregory sa susugod na hukbo na ikinatuwa naman ng bagong hari ngunit hindi masyadong masaya rito si Gregory kaya sinabi ni Sar na para ito sa kanilang plano na mahuli ang demon na pumatay kay Rahim. Umalis na ang paunang hukbo na halos lahat ay naka full plate armor habang sa kanilang pansamantalang base ay nalaman na rin ni Glenda na tumakbo na rin si Damroda habang tinitingnan ang iniwan niyang mga demon hunters na maaari niyang gawing pain kung kinakailangan. Sa hindi kalayuan ay tila hindi pa rin makaget over si Diablo dahil sa ginawang pagpapahiya sa kanya ng kalaban sa harap ni Rimuro na ang isang bagay na ayaw niyang mangyari dahil magiging dahilan nito sa ikinakatakot niyang mangyari ang paalisin siya ni Rimuro na kapag naiisip ni Diablo ay nagpapanginig sa kanyang buong katawan na ngayon niya lamang naranasan sa buong buhay niya kaya magbabayad ang mga kalaban na nag-frame up sa kanya. Nakita ni Diablo ang bagong hari kasama ang mga namumukod tangi sa karamihan na inisip niyang kasapi ng 10 Great Saints kaya sinabi niya kay Hakuro gamit ang thought communication na may papunta na sa kanyang kinaroroonan na isang standout na sa tingin niya ay magpapanatiling busy para kay Ranga. Tinanong ni Hakuro kay Diablo kung mas mabuti kung bubuhayin ba nila ang standout at sinagot naman ito ni Diablo na oo dahil may kaugnayan ito sa Lublius na ang pinagmulan ng mga chismis laban sa kanya kaya gagamitin niya ito para sa negosasyon. Pinaalam rin ni Diablo ang bilang ng mga kalaban na papunta sa kanila ngunit wala itong problema kay Hakuro dahil ipapaharap niya ito sa grupo ni Gobda at Gabiro kaya narinig ni Diablo ang gusto niyang marinig na gawin nito ang anumang gusto niya dahil babantayan naman ni Hakuro ang magaganap na laban kaya pumunta na kaagad si Diablo sa kinaroroonan ni Edward. Nagpakilala si Diablo sa harap ng bagong hari kaya naging handa si Sar at Glenda kasama ang mga bantay ng hari laban kay Diablo. Sa hindi kalayuan ay napansin ng mga reporter ang kaguluhan na sumama sa hukbo ni Edward para may maibalita kaya nang makita ito ni Diablo ay nagcast ito ng barrier para protektahan ang mga reporter,
nakilala ni Edward si Diablo bilang envoy ni Rimuru kaya tinanong nito ang kanyang pagparito na sinagot naman ni Diablo para bigyan sila ng babala at pinayuhang pauwiin ang kanyang hukbo at makipagkasundo kay Hume para hindi nila matikman ang takot na hindi nila gustong malaman. Tinawanan lamang ito ng bagong hari at pinaalam na kahit siya ay muntik ng magancho dahil alam na nito na nakikipagsabwatan si Diablo sa kanyang kapatid na si Edmares at iba pa. Hindi na nagsalita si Diablo kaya patuloy lamang ang patutsada ni Edward at sinabi pang mababaw si Rimuru kahit tawagin niya ang kanyang sarili bilang Demon Lord dahil isa umano itong sikim sa pera at naghahangad ng digmaan sa buong lupain. Ipinakita pa ni Edward ang huling sandali ni Rehiam na humihingi ng patawad at sinabing hindi niya intensyong ipagkanulo ang kanyang kausap ngunit initsepwera lamang ito ni Diablo. Sinabi ni Edward na si Glenda ang nagdala ng crystal ball sa kanila at pagkatapos ay pinagbintangan ni Edward ang kanyang kausap na pinasok nito ang Lubelius para patayin si Rehiam kaya dahil dito ay namangha si Diablo dahil isang tao lamang ang kinayang lampasan ang takot sa kanya. Hindi na rin pinagsalita pa ni Diablo si Edward dahil hindi na ito masaya sa labanan ng talino laban sa simple-minded na hari kaya nagpa siya itong gumawa ng maliit na pagsubok para malaman kung talaga bang posibleng malampasan ng mga tao ang takot nila kay Diablo. Kung sino man ang makagawa nito ay aaminin ni Diablo ang kanyang pagkatalo ngunit binigyan ng primordial black ng babala ang mga tao na hindi pa siya nakakatikim ng pagkatalo kahit kanino at sinabing maghanda sa mga kahihinatnan dahil sa kanilang paninirang puri sa kay Rimuru. Inutusan na rin ni Edward ang mga demon hunters na paslangin si Diablo kaya sumugod kaagad sila ng sabay-sabay habang minaliit lamang nila si Diablo at sinabing hindi naman bihira ang archdemon sa kanilang homeland at meron din umanong ginawang research na panlaban sa mga demon kaya dahil dito ay tinanong ni Diablo kung tapos na ang kanilang paghahanda kaya napatanong na lamang ang demon hunter kung sinadya ba nitong magpahuli sa kanila na sinagot naman ni Diablo na oo, pinaghalong kaba at pagtataka ang naramdaman ng demon hunter. Sinabi kay Diablo na pagsisisihan niya ito sa kabilang buhay at pagkatapos ay sabay-sabay nilang ginamit ang Thunderbolt na sa sobrang lakas ay nabalot ng napakaliwanag na ilaw ang lugar kaya maging ang mga Demon Hunter ay bilib sa kanilang teknik dahil hinaluan nila ng natural non-magicules ang lightning na kanilang inakalang magkakaroon ng pinsala sa katawan ni Diablo kaya maging ang dalawang Master Rocks ay inakalang ito rin ang tatapos sa Demon. Napatawa na lamang si Diablo dahil masyadong mahina ang mga Demon Hunter at pagkatapos mawala ng usok ay bumungad ang isang demon na may suot na mga sandata kaya hindi makapaniwala ang mga Demon Hunters kung bakit hindi siya napinsala ng lightning na sinagot naman ni Diablo na nakangiti na dahil mahina at meron siyang strong resistance sa natural influences. Pagkatapos nito ay inumpisahan na ni Diablo ang pagsubok at pinalabas ang kanyang Demon Lord Haki kaya ang hindi nakayanan harapin ito ay nag-collapse habang wala naman itong epekto sa mga reporter dahil nasa loob sila ng barrier. Napatanong na lamang sa kanyang isip ang Demon Hunter dahil sa napakalakas na pressure habang tatlo lamang ang nakapasa sa pagsubok ni Diablo kaya nararapat niya itong purihin kahit na hindi niya pa pinaparamdam ang buong lakas ng kanyang Demon Lord Haki. Nang marinig ito ng Demon Hunter ay akala niya ay isang kalokohan lamang ang sinasabi ni Diablo dahil tanging mga Demon Lord lamang ang may kakayahang gumamit ng Demon Lord Haki at imposible umano para sa kanyang kaharap na maging isang Demon Lord dahil ang Archdemon ang huling ebolusyon ng mga demon. Nagsalita si Diablo na may limitasyon naman talaga silang mga demon sa dami ng kanilang enerhiya ngunit posible umanong mag-evolve sa susunod na antas kung natugunan ang tamang kondisyon at ginawang halimbawa ni Diablo ang Demon Lord na kilala bilang Red na kilalang kilala ng mga tao kaya dahil dito ay parang matutunaw ang Demon Hunter sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Diablo na simple lamang ang pagkuha sa kinakailangan para maging isang Demon Lord at para sa kanila ay kailangan lamang nilang magpalakas hanggang sa pinakamataas na antas ng hindi bababa sa 2,000 taon. Binanggit ni Diablo bilang isang halimbawa ang isang nilalang na halos hindi kailangang gawin ang kanyang mga binanggit at ito ay ang tinawag niyang white na sikat sa silangan kung saan nanggaling ang Demon Hunter dahil ilang araw lamang ang lumipas ay naobserbahan niya umano ito na gumamit ng Demon Lord Haki kaya dahil dito ay napagtanto ng Demon Hunter na ang tinutukoy ni Diablo ay ang Bloody Shore Incident kaya kung ano na ang naiisip ng Hunter dahil sumabay pa na ang pagkakaalam niya na walang low-rank demon na casual na tawagin ang pangalang Red at White kaya hindi niya lubos maisip at ayaw tanggapin ng kanyang isip ang mga senyales kung sino nga ba talaga ang kanyang kaharap dahil napaka-imposible ito para sa kanya. Dahil napagtanto ng Demon Hunter kung sino nga ba talaga si Diablo kaya nawalan na ito ng pag-asang manalo kaya nakiusap at nagmakaawa na lamang ito kay Diablo na iligtas ang kanyang buhay kaya kahit gusto pa sanang maglaro ni Diablo dahil nakalusot sa pagsubok ang Hunter ay pinaalis niya na lamang ito dahil hindi na rin naman ito lalaban.
Kabaliktaran ng Hunter ang ginawa ni Sarah at Glenda dahil kahit nakita nilang walang nagawa ang mga Demon Hunter ay gusto pa rin nilang harapin si Diablo at namangha pa nga si Sarah sa Demon dahil hindi siya makapaniwalang isang Calamity level Archdemon lamang ang kanilang kaharap. Tinanong ni Diablo kung hindi tatakbo si Sarah na isang insulto para sa kanya kaya nagpakilala siya kay Diablo na isa siya sa 3 Battle Sages at kasapi ng 10 Great Saints ng Lublius kaya tinanong rin ito ang kanyang kaharap kung sino siya kaya nagpakilala si Diablo na siya ang loyal butler ng dakila at makapangyarihan na tinawag niyang Panginoon na si Rimuro ngunit hindi ito ang inaasahang sagot ni Sarah dahil akala nito ay isisiwalat na ni Diablo ang kanyang totoong pagkatao. Inatake ng Battle Sage si Diablo habang binalaan nitong nasa ibang antas sila dahil sila ang nagbabantay sa Diyos na si Luminous ngunit hindi man lamang kumurap si Diablo habang patuloy na umaatake si Sarah ay sinabi nitong nagpapa-impress lamang si Diablo sa pagbanggit sa red at white na wala naman dapat ikatakot. Sinabi ng Battle Sage na kailangan niya lamang talunin si Diablo kung hindi niya i-reveal ang kanyang sarili kaya sinabi ni Diablo na tama ang sinabi ng Holy Knight na hindi siya isang Archdemon kundi nag-evolve siya bilang isang Demon Peer kaya nang marinig ito ng Demon Hunter ay hindi ito makapaniwala at nag-collapse na lamang. Nag-iba rin ang ekspresyon ng mukha ng Battle Sage nang marinig ito dahil ang maalamat na Demon Peer ay sinasabing higit pa ang lakas sa pangkaraniwang Demon Lord kaya napamura na lamang si Sarah dahil napatanong ito sa kanyang isip kung ano ang iniisip ni Rimuro kung bakit sa lahat ng tao ay si Diablo pa ang binigyan niya ng pangalan. Hindi pa na-realize ni Glenda ang nalaman ng kanyang kasama kaya sinugod niya si Diablo habang gusto naman itong pigilan ni Sarah ngunit tinamaan na nito si Diablo kaya ang akala ni Glenda ay hindi totoo ang sinabi ni Diablo. Binunot ni Diablo ang kutsilyo at sinabing nakalimutan niyang banggitin na hindi gumagana sa kanya ang pisikal na atake kaya dahil dito ay inatake ni Sarah si Diablo ng buong lakas ngunit wala pa ring epekto maging ang unique weapon na Demon Slayer ng Battle Sage kaya hiningi ni Sarah ang tulong ni Glenda para gamitin ang Holy Magic ngunit ang hindi niya alam ay tumakbo na pala palayo ang babae kaya inisip na lamang ni Sarah na pipigilan niya si Diablo hanggang makabalik si Gregory. Sa teritoryo ni Needle Nigam na kung saan ang headquarters ni Yum ay sinalubong na ni Ranga ang hukbo ng bagong hari kaya inutusan ni Gregory ang general na si Gaston na harapin ang parating na puwersa na papunta sa kanila habang siya na ang bahala sa papalapit na si Ranga. Dinadaanan lamang ni Ranga ang mga kalaban na nagdudulot sa kanila ng casualty kaya nainis si Gregory ngunit hindi na rin tumagal at hinarap na siya ni Ranga. Pagdating ng grupo ni Gobta at Gabiru sa battlefield ay wala nang natirang nakatayo sa mga kalaban habang ang pinakamalakas sa grupo na kasapi ng 10 Great Saints ay pinaglaruan lamang ni Ranga at kung hindi pa pinigilan at sinabi nila Gobta na pagsasabihan siya ni Rimuro kung hindi siya titigil ay hindi na sana mabubuhay pa si Gregory dahil akala ni Ranga ay makikipaglaro pa ito sa kanya. Nagpas siyang umatras na lamang ang hukbo na pinamumunuan ni General Gaston nang pinaalam ni Sokka na hindi na nila sila hahabulin kung aatras na ngayon habang si Sarah naman ay umaasang bumalik ng mabilis si Gregory dahil hindi niya kayang harapin si Diablo ng mag-isa. Sinabi ni Diablo na magsikap pa ng husto si Sarah at pakitaan siya ng kawili-wiling skill kaya dito ay napansin ni Diablo na gagamit ang kanyang kaharap ng isang siguradong atake na pinapagana ng sarili niyang aura ngunit bago pa man ma-activate ni Sarah ang kanyang skill ay na-analyze na ito ni Diablo at dinisassemble kaya hindi ito gumagana bago tumama kay Diablo. Nagpatuloy pa ang porsigidong atake ni Sarah ngunit pinaglalaruan lamang siya ng magic scientist na para bang pinaparealize sa kanya ang isang bagay. Dito na napagtanto ng Battle Sage na maaari siyang patayin ni Diablo kahit anumang oras kaya naisip niyang walang intensyon ang kanyang kaharap na paslangin siya at bukod pa rito ay napapaisip rin si Sarah na walang rason para sa isang halimaw na mas malakas pa sa Demon Lord na si Valentine na gumawa ng paraan para patayin si Rahim kaya ang gustong maipamulat ni Diablo kay Sarah ay nangyari na dahil napagtanto ng Battle Sage na hindi si Diablo ang pumatay sa Archbishop. Naalala rin ni Sarah ang sinabi ni Hinata na huwag silang makikialam ngunit pinatay ang Archbishop pagkatapos niyang makaalis kaya nagkaroon na siya ng idea kung sino talaga ang pumatay kay Rahim ngunit bigla na lamang niyang narinig ang boses ng 7 Days Clergy para tumulong sa kanya habang alam na rin ni Diablo na ang bagong bisita ang kanyang hinahanap. Nagcast ng malakas na fire magic ang isang luminaries na kunwaring para sa demon na kanilang kaharap ngunit alam na rin ni Diablo na lilinisin nito ang ebidensya habang si Sar naman ay huli na nang malaman na ang target pa nito ay ang mga reporters. Nabutas ang gitnang bahagi ng katawan ni Hinata dahil sa lakas ng enerhiyang tumama sa kanya kaya kahit paggamit ng heal sa kanyang sarili ay hindi niya magawa dahil sa natamong pinsala.
Sinubukan rin ni Rimuru ang full potion ngunit hindi rin nagtagumpay kaya nag-report si Raphael na merong mataas na magic resistance si Hinata dahil dinidisable ng kanyang katawan ang magicules kaya nawawala ang epekto. Sinabi naman ng nag-aalalang si Arnaud na tanging holy magic lamang ang pwedeng gamitin kaya inutusan kaagad siya ni Rimuru na gamitin ang kanilang magic ngunit si Rites lamang ang makakagawa nito ngunit bigla na lamang siyang ginapos kasama ang kanyang mga kasama at ang salarin ay ang kararating lang na luminaries at kaagad nilang pinaalam kay Rimuru na pumunta sila rito para parusahan ang paglabag ni Hinata sa kanilang utos. Naalala kaagad ni Rimuru na ang mga dumating ay ang binanggit ni Edelman na kinaiinisan niya kaya naging aware siya laban sa kanila. Pinaalam ni Rimuru sa mga luminaries na huwag silang hahadlang sa kanya dahil natuldukan na ang kanilang hindi pagkakaunawaan ni Hinata kaya hindi na nito hahayaang mamatay ang babae ngunit kahit narinig ng mga luminaries ang sinabi ni Rimuru ay hindi sila sumang-ayon rito dahil hindi umano sinunod ni Hinata ang kahilingan ng kanilang Diyos na si Lumines kaya bilang kalapastanganan ay paparusahan umano nila si Hinata. Dito na nagsalita si Leonard na alam na ang kanilang masamang plano kay Hinata kaya nang sinabi nito na sa simula pa lamang ay gusto na nilang patayin si Hinata ay bigla na lamang siyang sinaksak ni Guard kaya nagulat na lamang ang kanilang mga kasama. Dito na nag-report si Raphael na si Guard ay may parehas na wavelength sa nakialam sa espada ni Hinata kaya dahil dito ay naghinala si Rimuru na siya ang salarin sa pag-atake kay Hinata at inutusan niya kaagad si Xian na puwersahan tanggalin ang pagbabalat kayo nito ngunit binalaan niya si Xian na mag-ingat dahil may hinala siyang isa sa 7 luminaries ang kasalukuyang Guard. Akala ni Guard ay dahil lamang sa malakas na pang-amoy ni Rimuru na given sa mga halimaw kaya nalaman niya na isa siyang peke kaya pinuri niya ito at ibinunyag ang totoo niyang anyo na isa sa mga luminaries. Binyantaan pa ng mga luminaries si Rimuru sa kanya mismong teritoryo kung nais nitong makipagdigma sa Lublios dahil sinabi nito na gagamit ang Demon Lord ng puwersa. Ilang sandali lamang ay nag-report si Diablo dahil kanyang natuklasan na ang isang grupo na tinatawag na 7 Days Clergy ang pumaslang kay Rahim at sila rin ang pasekretong kumukontrol sa kaganapan kaya pinaalam ni Diablo na mas mabuting paslangin na lamang sila. Tinanong muna ni Rimuru kung may ebidensya si Diablo na magpapatunay na kung sila nga ang totoong killer kaya pinaalam ni Diablo na may mga saksing reporter sa lugar at pagkatapos itong marinig ni Rimuru ay pinahintulutan na nito ang kanyang pinakamalakas na tauhan na lupigin ang mga kalaban. Inutusan rin ni Rimuru si Benny at Sui na makipagtulungan kay Xian para hulihin ang mga luminaries kaya nang marinig ito ng tatlo ay tumawa na lamang sila habang pinaunawa kay Rimuru na ang ibig sabihin nito ay gyera laban sa kanila. Nainis dito si Rimuru dahil tila siya pa ang pinagbibintangang magpasimula ng digmaan dahil bukod sa nakialam sila sa kanyang mensahe para sa payapaang pag-uusap ay sila rin ang pumatay kay Rahim na isinisi kay Diablo na isang pagkakamali. Imbes na matakot sa babala ni Rimuru ay napahanga ang mga luminaries dahil hindi nila sukat akalain na malalaman ang kanilang lihim kaya hindi nila papalampasin na mawala ng tuluyan si Hinata at aroganting sinabi na isasama niyang lahat na narito kasama ang Demon Lord na saksi sa kanilang maitim na plano kaya naging hudyat ito para sugurin sila ni Benny ngunit nakaiwas ang tatlo. Lumulutang sa ere ang mga luminaries habang nag-cast sila ng napakalawak na spell kaya umatake ulit si Benny na sinabayan ni Sui ngunit may matibay na barrier ang mga luminaries kaya dito na pumasok sa eksena si Xian at inatake ang tatlo na tiwala sa kanilang barrier ngunit nagawang mapinsala ito ni Xian. Nag-report si Raphael na binago ni Xian ang kalawakan gamit ang tiyak na resulta na epekto ng kanyang unique skill na Master Chef kaya hindi makapaniwala si Rimuru sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Raphael na kahit maliit ang tsansa ay maaari ring maging epektibo kay Rimuru ang atake ni Xian habang patuloy na lumalaki ang crack sa barrier ng mga luminaries ay hindi na rin sila nag-aksaya ng oras at ginamit ang kanilang Trinity Break kaya ginamit rin ni Raphael ang ultimate skill ni Rimuru na Beelzebub na humarang sa malakas na atake papunta sa kanila kaya hindi maproseso ng tatlong matandang arogante ang kanilang nakita. Nagtaka naman si Rimuru kung bakit ang kanyang ultimate skill na sinakripisyo sa atake ni Hinata ay nagamit muli kaya sinagot siya ni Raphael na meron siyang kopya ng ultimate skill na ikinainis ni Rimuru dahil hindi kaagad ito sinabi sa kanya. Na-detect ni Raphael ang pagtaas ng elemental power na kagagawa ng mga luminaries at ito ay ang pinakamalakas nilang atake na Trinity Disintegration kaya hindi nakapaghanda si Rimuru at kanyang iniisip na hindi rin ito kakayanin ng Beelzebub pero may panglaban dito si Raphael at ito ay ang isa pang ultimate skill ni Rimuru ang Uriel's Absolute Defense. Naalala ni Rimuru na nakuha niya ang skill na ito nang pinagsama ni Raphael ang kanyang mga abilidad kaya naiisip niya rin na kung meron naman ito ay bakit pa nila kailangang i-sacrifice ang Beelzebub kaya sinabi ni Rimuru na kakausapin niya si Raphael pagkatapos.
Nabalot na parang tornado ang kinalalagyan ni Rimuru kaya nag-alala si Xian habang minaliit ng mga luminaries ang Demon Lord at sinabing puro lamang siya salita, ngunit nang mawala ang usok ay naaninag nila si Rimuru na hawak-hawak si Hinata at hindi man lamang napinsala kaya hindi sila makapaniwala at napasigaw dahil wala umanong nilalang sa mundo na kakayanin ang direktang pagsabog ng disintegration. Tinakot ng kampo ni Rimuru ang mga luminaries dahil wala na ang kanilang ipinagmamalaking magic circle kaya kinabahan rito ang tatlo at bilang depensa ay sinabi nilang tagapag-alaga sila ng sangkatauhan at hindi umano ito papalampasin ng mga tagasunod ng kanilang Panginoon kaya sinabi ng isang luminary na aatras na muna sila at nakuha pang magbanta na masusunog sila Rimuru dahil sa matinding pagkagalit ni Luminous. Hindi natuloy ang pagtakas ng mga luminaries dahil may sumulpot sa kanilang likuran na mala-royalting pintuan at pagbukas nito ay bumungad ang Demon Lord na si Valentine kasama si Luis kaya nagbigay galang ang tatlong luminaries. Sinabi ni Valentine na mukhang nagdulot siya ng malaking problema kay Rimuru dahil sa kanyang mga tauhan ngunit sa pag-iisip ni Rimuru ay sinong mag-aakala na ang Demon Lord na si Valentine ay ang Diyos na si Luminous. Hindi man lamang nasaktan ang mga reporters dahil sa barrier ni Diablo kaya dahil sa kanyang abilidad ay nakakatakot si Diablo ayon sa mga legendary figure ng Holy Empire. Humanda ng umatake ang tatlo habang hindi man lamang nakakaramdam si Diablo ng pagkabahala habang tinatapos ng mga luminaries ang kanilang paghahanda bagkus nagawa pang kausapin ng Black Primordial si Sorey na tinangkang patayin silang lahat ng luminaries ngunit pinaalam ni Diablo na poprotektahan niya ang lahat. Dito na tinanong ng mga reporters ang gustong marinig ni Diablo at ito ay kung ano ang gustong ipagawa ni Diablo sa kanila bilang bayad sa kanilang proteksyon kaya sinabi ni Diablo na ang gusto niya lamang ay maikalat ang katotohanan patungkol sa pagpatay sa Archbishop na masayang gagawin rin ng mga reporters kaya nangako si Diablo sa kanilang kaligtasan ngunit hindi kasama rito ang bagong hari dahil hindi mapapalampas ni Diablo ang sinumang bumastos sa kanyang Panginoon at para kay Diablo ay isa itong krimen na may hatol na 1,000 pagkamatay. Humingi ng awa si Edward para siya ay iligtas rin at sinabing ibibigay niya ang lahat maging ang kanyang pera at trono kaya sinabi ni Diablo habang nag-iisip na ang champion na si Yum ay kasalukuyang binabantayan si Ed Morris at ibinulong na naniniwala siyang qualified ang champion na pamunuan ang lupain ng Falmouth. Pursigidong maligtas ni Haring Edward kaya sumang-ayon nito kay Diablo at sinabi niyang malaki ang potensyal ni Yum kaya idiniklara nito sa harap ng mga reporter na ang champion ang hahalili sa kanya kaya napangiti na lamang si Diablo dahil nagbubunga ng maganda ang kanilang plano. Nang matapos ang pakikipagnegosasyon ni Diablo ay natapos na rin ang paghahanda ng mga luminaries kaya tiwala silang hindi makakatakas si Diablo sa kanilang ipinagmamalaking spell na Trinity Break. Lingid sa kanilang kaalaman ay hindi na umiwas rito si Diablo at tinanggap ng buong-buo ang atake at bago pa man niya inactivate ang kanyang Despair Time gamit ang kanyang daliri ay tila wala itong damage sa kanya habang nabalot sa walang katapusang madilim na paligid ang mga luminaries. Tanging boses lamang ni Diablo ang kanilang naririnig sa tila kakaibang mundo na ginawa ni Diablo hanggang sa walang kalaban-laban lamang tinapos ni Diablo na tila nilukot na papel ang buhay ng tatlong maalamat na nilalang ng Lublius. Sa Tempest ay nagpakilala si Luis sa mga Holy Knight at ipinakilala si Luminous ang kanilang Panginoon kaya hindi makapaniwala ang apat na ang kanilang kaharap ay kanilang Diyos kaya kaagad silang nagbigay galang kahit na bigla sa pangyayari. Napaisip rin si Rimuru na anong klaseng biro ang Demon Lord na gumaganap bilang isang Diyos habang nag-report si Raphael na may kakayahan si Luminous na gumawa ng isang kapaligiran para mahusay na pamunuan ang mga tao. Nilapitan ni Luminous si Hinata habang hindi niya mapigilang pagsabihan ang babae kahit unconscious at ilang sandali lamang ay ginamit ng Demon Lord ang kanyang skill na Resurrection kaya napaisip si Rimuru kung bakit gumagamit ng Holy Magic ang kapwa niya Demon Lord na para kay Rimuru ay isang divine miracle. Naaalala ng unconscious na si Hinata ang unang araw nang napunta siya sa mundong ito na nagpamulat sa kanya na kahit saang lugar ay parehas lamang kaya para sa kanya ay napuno na ng kawalan ng pag-asa ang mundo. Naalala rin ito na dahil sa pagsusugal ay sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina kaya ang tanging gusto lamang ni Hinata ay ayusin ang nasira niyang pamilya ngunit nang namatay ang kanyang ama ay nawasak rin ang puso ng kanyang ina kaya feeling niya ay nawawala ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob ang batang si Hinata at ayaw na nitong may mawala pa sa kanya at kung mangyari man ito ay gusto niyang siya ang gagawa ng pagkuha kaya nang inatake siya ng mga bandido ay nagkaroon siya ng unique skill na usurper na naging dahilan para matalo niya ang mga bandido. Nagkaroon rin siya ng unique skill na mathematician pagkatapos niyang ma-realize ang hindi nagbabagong batas ng bagong mundo na matira ang matibay na nagresulta para matalo niya ang mga masasamang loob na naging daan rin para makilala ang kanyang naging guro na si Shizu. Paggising ni Hinata
Hinata ay napagkamalan niyang si Shizuo si Rimuru kaya pinaalam ni Rimuru na hindi siya ang kanyang teacher at pagkatapos nito ay nilapitan ni Luminous ang tatlong luminaries at tinanong kung anong dahilan ang balak nilang gawin. Nag-report si Diablo na natapos niya ang trabaho at ang lahat ay umaayon sa plano at kasabay nito ay ginamitan ng heal ni Hinata si Leonard habang sinabi naman ni Luminous na hahatulan niya ng kamatayan ang tatlo kaya lahat ng pagmamakaawa ay ginawa ng luminaries ngunit wala rin itong epekto kay Luminous at ginamit sa tatlo ang kanyang skill na Death Blessing na siyang nagpaalis sa life force ng tatlo na kanilang ikinamatay ng mabilisan. Sa Lublius ay nag-aalala ang natitirang luminary dahil hindi pa nagre-report sa kanya ang kanyang mga kasama habang biglang dumating ang Cardinal na tinanong sa kanya kung ano ang problema. Tinanong ng luminary kung bakit narito ang Cardinal kaya pinaalam nito na may natuklasan siyang kawili-wili at ipinakita ang magic ball na sinabing may nakita siyang ilang bakas ng pakikialam rito at dagdag pa nito na wala siyang pakialam kung ano ang layunin ng kanyang kausap na kahit makakuha pa ito ng pabor sa kanilang Diyos na si Luminous o samantalahin ang kanilang kapangyarihan kaya nagtaka na lamang ang luminary sa mga sinasabi ng Cardinal at sinabing ang kanilang Diyos ay nasa puso ng kanyang mga mananampalataya. Hindi na nakatiis pa si Nikolaus at pinaalam sa luminaries na alam niyang nag-e-exist ang Diyos na si Luminous na kanyang napansin matagal na panahon na ang lumipas. Pinaalam pa nito na nagkunwari lamang siyang hindi niya alam dahil sa kagustuhan ni Hinata na manatili itong sekreto kaya dahil dito ay napaatras na kaagad ang luminaries habang si Nikolaus ay nakahanda ng umatake at ginamitan nito ng disintegration ang natitirang kasapi ng 7 days clergy na siyang tumunaw sa kanyang katawan. Tinawag ng Cardinal ang mga luminaries na mga insekto at patanong na sinabi na inakala nilang hahayaan niya lamang na may manakit kay Hinata dahil para sa kanya ay si Hinata ang Diyos kung mayroon mang Diyos sa mundong ito. Sa teritoryo ng Rosso family ay bumalik ang espiritu ni Granbell sa kanyang tunay na katawan kaya ganun na lamang ang galit nito kay Nikolaus dahil sa ginawa sa kanya. Natatakot na sinabi ni Mariabel sa kanyang lolo na delikado ang Tempest dahil naghahangad umano na pamunuan ng Demon Lord na si Rimuru Amundo sa pamamagitan ng ekonomiya kaya kailangan na nila siyang durugin. Sa Tempest ay dinala ni Rimuru ang grupo ni Luminous na sinalubong ng excited na si Veldora dahil akala niya ay gagamitin na siya bilang last line of defense ngunit napalitan ng pagkadismaya ang kanyang itsura ng pinaalam ni Rimuru na hindi na ito kailangan. Napansin ni Veldora ang kasama ni Rimuru at isinigaw na siya ang Demon Lord na si Luminous kaya proud na pinaalam ng Storm Dragon na naaalala na siya nito ngayon ngunit hindi ito ang tamang oras para malakas na sabihin ang kanyang pangalan dahil narinig ng apat na ang kanilang Panginoong si Luminous ay siya ring Demon Lord na si Valentine na hindi nila lubos maisip. Hindi na naitago ni Luminous ang puot na kanyang nadarama dahil para sa kanya ay si Veldora ang laging sagabal sa kanyang daraanan kaya ibinuhos niya kay Veldora ang lahat ng puot na kanyang inipon ng napakatagal na panahon. Nag-report si Raphael na inuubos ni Luminous ang enerhiya ni Veldora at kasabay nito ay pinaparamdam sa kanya ang sakit kaya napagtanto na lamang ni Rimuru na kahit ang espiritual na nilalang katulad ni Veldora ay hindi rin ito kayang pigilan. Habang pinapanood ng apat ang ginagawa ni Luminous kay Veldora ay hindi sila makapaniwala na ito ang kinakatakutang Storm Dragon dahil sa sitwasyon nito ngayon ay tila malayo ito sa pagkakakilala ng karamihan sa kanya kaya nakaramdam sila ng awa sa kinakatakutang dragon. Pinapanood lamang ni Rimuru at kanyang mga tauhan sa hindi kalayuan ang pagbabayad ni Veldora sa kanyang mga nagawang pagkakamali mula noon hanggang ngayon kay Luminous na kahit humingi pa ng tulong kay Rimuru ang Storm Dragon. Nakipagpulong sa huling pagkakataon si Damrode kay Granbell na hindi gaanong masaya dahil isinisisi nito si Granbell sa muntik niyang pagkamatay dahil kay Diablo ngunit binaliwala lamang ito ni Granbell dahil nalaman niyang tumakas kaagad ang nagrereklamo niyang kausap bago pa man siya sumali. Nagdahilan si Damrode na wala na siyang magagawa dahil ang pinapatungkulan niyang demon na si Diablo ay isang pambihirang halimaw at kanyang ibinalik ang sisi kay Granbell dahil hindi lamang siyang nabigong tapusin si Hinata kundi mas pinalakas pa umano nito ang koneksyon niya kay Rimuru kaya inamin na lamang ni Granbell na sa pagbagsak ng Falmouth ay may isang bansang isisilang dahil pinapalago umano ng Demon Lord ang Jura Forest para maging sentro ng ekonomiya ng mundo kaya plano niyang hindi ito mangyari. Dahil dito ay nagkasundo ang dalawa sa isang bagay at ito ay ang hindi muna nila paggalaw ngunit nang sinabi ni Granbell na magtutulungan sila para matigil na maging sentro ng ekonomiya ang Tempest ay dito na pinatigil ni Damrode si Granbell sa pagsasalita at sinabing kahit nais niyang manatili ang magandang relasyon niya sa kanyang pamilya ay wala namang rason para sa kanilang organisasyon na kalabanin ang Demon Lord na si Rimuru kaya nainis dito si Granbell. Pinaalam ni Granbell na dahil alam na ni Hinata ang kanyang mukha kaya mahihirapan na siyang gumawa ng kahit ano sa
western nation kaya bago umalis ay sinabi nito na babalik na lamang siya sa kanyang bansa, ngunit magpapadala naman siya ng kanyang kapalit para ipagpatuloy ang kanilang mga napagkasunduan. Sa Tempest ay kasama na ni Rimuru sa meeting room ang grupo ni Luminous at kasabay nito ay kinilatis ni Rimuru si Luis ang Holy Emperor at habang naalala nito na pinatay ni Laplace ang kanyang kapatid na si Roy Valentine. Humingi na rin ng pasensya si Hinata sa kanyang mga tauhan dahil sa pagiging malihim nito patungkol sa katauhan ni Luminous. Hindi na nagsayang ng oras si Hinata at ipinaliwanag na hindi kinikilala ng Holy Church ang bansa ng mga halimaw nang mangyari ang una nilang paghaharap na ang unang sitwasyon nang natanggap nila ang kahilingan mula sa Archbishop para pakilyusin ang mga paladins. Dito na ibinahagi ng Saint na ginamit lamang siya ng isang merchant mula sa Eastern Empire kaya dahil dito ay naisip kaagad ni Rimuru na konektado rin ang nasabing merchant sa napaslang na si Clayman. Sinabi rin ni Hinata ang unang sinabi sa kanya ng merchant ng si Rimuru ay tiyempong nasa Engracia kaya dahil dito ay hindi pa rin mapigilan ni Rimuru ang bugso ng kanyang damdamin kapag naiisip ang nangyari kaya hindi niya namalayan na lumalabas na pala ang kanyang Demon Lord Haki na ikinabahala ng mga Crusader kaya pinagpawisan na lamang ang mga ito at buti na lamang ay nagsalita si Luminous bilang paalala na tigilan na nito ang panghihikayat gamit ang puwersa kaya bumalik na lamang sa katinoan si Rimuru nang sinabi ito ng kapwa Demon Lord. Malinaw na rin sa kanila sa ngayon na ang Eastern Merchant ang nasa likod ng lahat kasama ang hindi magandang pag-aksyon ng dating haring si Edmaris laban sa Tempest at si Clayman naman ang nagmamanipula sa Falmouth sa likod ng mga eksena para sa layunin nitong maging isang tunay na Demon Lord ngunit wala pa silang idea kung sino ang tinutukoy ng napaslang na Demon Lord bago ito lumisan kaya naghinala si Rimuru na ang pinakapinuno ng lahat ay ang 7 Days Clergy. Hindi sumang-ayon si Luminous sa paratang na ito ni Rimuru ngunit ang kanyang tauhang si Luis ay napaisip na hindi naman ito imposible dahil hinahangad umano ng 7 Days Clergy ang love energy ng kanilang Lady Luminous dahil ilang daang taon na rin umano ang nakalipas mula ang huli nilang seremonya. Nagsalita si Luminous na ang lahat ng 7 Days Clergy ay mga tao lamang kaya kung wala ang kanyang enerhiya ay tatanda sila kaya dahil dito ay napagtanto ng lahat na kaya pala gusto nilang mamatay si Hinata ay para wala nang ibang maging paborito si Luminous para sa kanilang hinahangad na kabataan kaya tinulungan nila si Clayman na ma-awaken para labanan si Hinata ngunit ito ay nabigo kaya sinubukan nilang itapat ito kay Rimuru. Tinanong ni Rimuru ang patungkol sa natitirang kasapi ng 7 Days Clergy na sinagot naman kaagad ni Hinata na pinaslang na ng Cardinal ang Sunday Priest na si Gran na ni-report sa kanya mismo ng Cardinal kaya nang marinig ni Luminous ang pangalan ni Gran ay naging interesado ang Demon Lord kaya tinanong nito kung paano natalo ng Cardinal si Granville. Sinabi ni Hinata na dahil sa surpresang paggamit ng disintegration na pauna nitong nilagay kaya nang marinig ito ni Luminous ay naisip niya kaagad na nakaapekto kay Granville ang kanyang edad kaya siya nahulog sa bitag na katulad nun. Nilinaw ni Hinata kung ang tinutukoy ni Luminous ay Sunday Priest kaya sinabi ni Luminous na ang totoong pangalan nito ay Granville na kilala bilang Hero of Light at lumaban rin sa kanya dati. Nang dahil sa kanilang nalaman kaya naging absuelto si Yuki kay Rimuru dahil nagsimula na itong maghinala sa kanya dahil ang Grandmaster umano ang kainahinala dahil sa sitwasyon ngunit para kay Hinata ay hindi imposible ang pagiging sospek ni Yuki. Naghain si Shuna ng merienda para sa lahat kasabay nito ay patuloy ang pag-uusap ng dalawang panig hanggang sa tinalakay ni Rimuru ang relasyon nila sa hinaharap ngunit dahil dito ay gustong malaman ni Hinata kung tinanggap na ba ni Rimuru ang paghingi nila ng tawad na kinumpirma naman ng Demon Lord. Hindi tinanggap ni Luminous na ganun na lamang kadaling magpatawad ni Rimuru dahil para sa babae ay kasalanan niya itong lahat kaya gusto niya itong bayaran sa anumang paraan para pumayag siyang makipagkasundo pagkatapos nito kaya dahil sa pagnanais ng babaeng Demon Lord ay napaisip na lamang si Rimuru sa kanilang maaring kabayaran at ang tanging naisip lamang ni Rimuru ay official na kilalanin ni Luminous ang Tempest at lumagda ng diplomatikong relasyon sa kanila na sinang-ayunan kaagad ng babaeng Demon Lord at sinabing bubuksan niya ang international relations sa kanyang bansa at Tempest ng 100 taon bilang paghingi niya ng tawad. Hindi makapaniwala si Hinata at Leonard sa kasunduang inilatag ng kanilang ruler kaya patanong na lamang na nagsalita si Fritz kung ano ang problema dahil kung masama umano si Rimuru ay patay na sila ngayon na sinang-ayunan ng iba niyang kasama. Ganun pa man ay pinaalam ni Leonard ang kanilang magiging problema at ito ay kung paano umano nila mapapaliwanag ang framework ng kanilang turo sa pananampalataya dahil magkakaroon umano ito ng kalituhan sa pananampalataya ng mga tao sa simbahan.
Hindi naman ito malaking dagok para kay Luminous dahil kanyang pinaalam na ang pagkabigang protektahan ng mga tulong iyon ay hindi mabibilang na isang pagtataksil para sa kanya at dagdag pa nito na ginawa lamang umano ng mga pinuno sa panahong iyon ang tinawag niyang isang grupo lamang ng mga patakaran kaya nagulat sila nang malaman ang sinabi ng kanilang ruler. Gustong ipabatid ni Luminous sa mga Crusader na hindi importante sa kanya ang mga tulong na kanilang nakagisnan kundi ang pananampalataya lamang na isang dahilan kaya nakakagamit sila ng holy magic. Para hindi na magkaroon ng kalituhan dahil napansin na rin ng ibang bansa na 100 Crusaders ang pumunta ng Tempest habang nakita naman ng mga mamamahayag na natalo ang Battle Sages kaya hinimok ni Rimuru na ang kanilang paglalaban ni Hinata at tabla lamang. Hindi man sang-ayon dito ang grupo ni Hinata dahil kakaunti lamang sa kasaysayan na natalo ng tao ang isang Demon Lord na magbibigay daan sa ibang puwersa para maliitin ang Tempest kaya dahil sa opinyong ito ay tinanong ni Rimuru ang kanyang kanang kamay kung mayroong ibang puwersa na magtatangkang manghimasok sa Tempest na katulad ng ikinakabahala ng babae at kanyang grupo na sinagot naman ni Benny na nakapikit ang isang mata na wala at kung meron man ay gagamitin niya ang kanyang mga kamay para baliin ang leeg nito kaya napahanga sa lakas ng loob ng Defense Minister ang Saint kaya wala na itong anumang pagtututol sa idea ni Rimuru. Gusto na ring ipaalam sa buong mundo ng mga Crusader na ang mga mamamayan ng Tempest ay hindi masama na kahit merong hindi pagkakaunawaan kung maituturing bang mga halimaw ang mga demi-human ngunit kahit ganun pa man ay napagtanto nilang isang mabigat na kalaban ang mga demi-human habang wala ng argumento pagdating sa mga dwarves dahil bahagi umano ito ng sangkatauhan. Dahil sa narinig kaya nagkaroon ng idea si Rimuru na isama si Haring Gazel para pirmahan ng 100 taon na friendship treaty dahil makakatulong itong baguhin ang pag-iisip ng iba kung mapapatunayan nilang hindi sasalakayin ang kanyang mga mamamayan na sinang-ayunan naman ni Hinata. Pinaalam naman ni Luis na mananatili sa Tempest si Arnaud at Bacchus para sa kanilang pakikipag-ugnayan sa hinaharap kaya sinabi rin ni Rimuru na gagawa sila ng Luminist Church sa Tempest na siyang naging huling topic bago lumubog ang araw. Dito na binigay ni Rimuru kay Hinata ang kanyang rapier na nilunok niya noong una silang naglaban ngunit may mga inayos ito para mas maging malakas sa dati kaya maging si Luminous ay napansin kaagad na mas mahusay ito kumpara sa paggamit ng Moonlight na isang legend class na binigay niya kay Hinata. Nauna nang umalis si Luminous pagkatapos nito ngunit gusto ni Rimuru na manatili muna sila sa Tempest kaya sinabi na lamang nito na ipagpabukas na lamang nila ang kanilang pag-alis na sinang-ayunan naman ni Hinata matapos malaman ng pagkaing ihahanda ngayong gabi kaya maging si Luminous ay bumalik rin dahil nahuhumaling ito sa hot spring kaya parang isang pistahan ang naganap na dinner sa Tempest dahil bukod sa napakasarap na pagkain ay mayroon ding alak na ikinagagalak ng mga bisita lalong-lalo na si Luminous na mahilig sa quality mga alak. Nagawa ring malasing ni Rimuru dahil tinuruan ito ni Luminous kung paano bawasan ang epekto ng poison nullification at habang ini-enjoy ni Rimuru ang pag-iinom ay hindi naman nakatiis si Hinata na itanong kay Rimuru kung totoo ang white rice na kanyang nakikita dahil hindi pagkamangha ang kanyang nararamdaman kundi pagkainis dahil inabot lamang ng 2 taon para magawa ang ganitong kakomportableng pamumuhay. Hindi sumang-ayon si Rimuru sa sinabi ni Hinata dahil kanyang pinaalam na malayo pa ang kanyang gagawin para makamit ito at inisa-isa ang mga dahilan katulad ng mabagal na transportasyon habang napakatagal magpadala ng impormasyon at kakaunti lamang ang nagbibigay ng kasiyahan. Dito na rin pinaalam ni Rimuru sa kanilang mga bisita na gagawin nilang Harisiyum para makagawa ng bagong bansa na gagamitin para makuha ang Western nations gamit ang kanilang impluensya habang seryosong nakikinig sa mga sinasabi ng Demon Lord ang grupo ni Hinata at kanyang idinagdag ang pagkilala sa kanila sa lipunan ng mga tao dahil hindi alam ng karamihang leader ng ibang bansa kung sino sila kaya dito nakakatulong ang mga mangangalakal at mga adventurer para mapakalat ang balibalita patungkol sa kanila. Dagdag pa ni Rimuru na pagkatapos nito ay papasok na rin ang kanilang infrastruktura sa kalsada para sa ligtas at mahusay na ruta na kasalukuyan ng inuumpisahan at pagkatapos nito ay ang pagbahagi ng mga impormasyon na tanging may kakayahan lamang gumamit ng magic ang makakagamit ng communication crystal na ginagamitan ng steel thread at magi steel. Sinabi rin ni Rimuru na kanya na itong sinubukan na may napakagandang resulta at dahil ginagamitan lamang ito ng magicules kaya posible ang maayos na komunikasyon para makagawa ng isang communication network sa pagitan ng mga bansa at kanayunan kaya namangha na lamang ang grupo ni Hinata sa mga kakaibang na imbento ni Rimuru at kanyang mga idea ngunit ganun pa man ay sinabi ni Hinata na ang ganitong uri ng impormasyon ay pinananatiling sekreto kaya napagtanto rin ito ni Rimuru at dinahilan na lamang ang epekto ng alak kaya kaagad kumilos si Raphael at ni-restart ang kanyang ailment nullification at kasabay nito ay pinabatid ni Raphael na hindi na muna maaring galawin ng kanyang master ang panlabang ito kaya kaagad nawala ang kanyang amats.
Pinaalam rin ni Hinata na gagalaw ang mga anghel kung magpapatuloy ang ginagawa ni Rimuro kaya si Luis na ang nagpaliwanag na ang mga anghel ay target ang mga lungsod na masyadong advanced ngunit ganun pa man ay hindi na tinag dito si Rimuro at sinabing lalaban sila kung susugod ang mga anghel kaya napangiti na lamang si Hinata dahil ito ang inaasahan niyang sasabihin ni Rimuro. Hindi lamang nag-iisa si Rimuro sa kanyang gagawin dahil hindi rin naman tatayo na lamang at titingnan ni Luminous ang kanyang city na masirang muli at sa gabing iyon ay inihayag ng Holy Empire ng Lublius na ang Dwarven Kingdom ay lupain ng mga tao kasabay ng formal na pahayag ng diplomatic relations nila sa Jura Tempest Federation kasama ang Non-Aggression Treaty. Sa Free Guild headquarters ni Yuki ay kausap nito si Damroda na hindi pa rin maka-get over dahil muntikan nang ipaharap sa kanya ng 5 elders ang tinawag niyang halimaw na si Diablo. Naalala ni Damroda ang pangalan ni Diablo at sinabing si Diablo ay nakakatakot na demon na kinumpara niyang kasing lakas ni Blanc na nasa Eastern Empire kaya sinabi ni Yuki na isang masamang idea kung haharapin nila ng harapan si Rimuro. Dagdag pa ni Yuki na ginamit niya si Hinata para makabawi sa Demon Lord ngunit hindi nagtagumpay kaya pinaalam nito kay Damroda na magpapalamig na muna sila at dagdag pa nito ay duda siyang papatayin ni Rimuro si Hinata dahil masyadong malambot ang Demon Lord. Malaki rin ang naitulong ni Yuki sa merchant dahil kung hindi niya ito kinontak ay siguradong si Hinata ang kanyang makakalaban sa harap mismo ng Demon Lord kaya sinabi na lamang ni Yuki na importante si Damroda sa kanyang mga plano kaya pagkatapos nito ay sinabi ni Damroda na babalik na muna siya sa kanyang bayan at sinabing itatalaga niya muna si Misha sa kanyang pwesto. Pagkatapos sumang-ayon ni Yuki ay tinanong ni Damroda kung paano nila papahintuin ang slave trade na kanyang trabaho rito at dahil masyado itong delikado kaya sinabi ni Yuki na isasara na lamang nila ang Orthos slave market kaya tinanong ni Damroda kung bibitawan nila ang mga rare monsters sa Mishra's Echidna Club na sinagot ni Yuki na hindi. Dahil itinuturing nila itong confidential bukod pa rito ay may relasyon pa rin naman sila sa Rosso family. Sa Tempest ay busy ang Prime Minister para sa pagpapadala ng mga letters para sa mga panauhin sa gaganaping Founder Festival ng bansa na pinaghahandaan ng lahat. Lahat ng executives ng bansa ay may pinaghahandaang mga proyekto katulad ng sinabi ni Vesta at Gabiru kay Rimuro patungkol sa gagawin nilang presentasyon sa kasaysayan ng Healing Potion na kanilang pinaghirapang pagbutihin. Hinintay ni Shuna si Rimuro na bumalik sa kanyang office para hilingin na dalhin siya sa Engracia kaya kaagad silang nagpunta rito at kinausap si Yoshida na isang otherworlder na katulad ni Rimuro para pumunta ng Tempest ngunit dahil hindi niya magawang iwan ang lugar kung saan ay maraming tao ang tumulong sa kanya nang nagsisimula pa lamang siya ngunit dahil sa kagandahan ni Shuna ay sinabi na lamang nito na kung nais siyang makumbinse ay pagsilbihan siya ng napakalupit na putahe na kaagad namang ginawa ni Shuna kaya nakumbinsi na lamang ang chef. Sa tirahan ni Meyer Miles sa Bloommont Kingdom ay binisita siya ng Viscount na si Kazak para himuking mag-invest sa itatayo niyang illegal na negosyo patungkol sa mga alipin dahil meron na itong hawak na mga elf na para kay Meyer Miles ay imposibleng gawing alipin dahil meron silang citizenship kaya pumasok kaagad sa isip ng merchant na hinuli nila ito sa kagubatan na isang gawain ng organisadong grupo. Nakikisama lamang ang merchant ngunit nag-iisip siya kung paano tatanggihan ang offer ng Viscount hanggang sa bigla na lamang pumasok si Rimuro sa silid at kinamusta ang tinawag niyang kaibigan kaya napatanong na lamang ang Viscount kung sino ang umistorbo sa kanyang business meeting. Napangiti na lamang si Rimuro nang makita niya ang kanyang painting na nakadisplay sa pamamahay ng merchant habang kabaliktaran naman ito ni Kazak kaya humingi ng pasensya si Rimuro ngunit iginiit pa rin ng Viscount ang pagpasok ni Rimuro ng walang pahintulot at hanggang napansin ng Viscount sa malapitan si Rimuro kaya nagkaroon ito ng interes dahil may magandang kaanyuan ang Demon Lord na walang idea kung isang lalaki ba o babae ang kanyang kaharap. Bigla na lamang nawala ang pagiging magalang ng merchant kay Kazak dahil may idea na ito sa gustong gawin ng Viscount kaya binalaan niya ito at nagulat ang Viscount sa kasunod na ginawa sa kanya dahil tinadyakan ito ni Meyer Miles palabas ng kanyang silid at pinaalam na wala ng negosyo sa pagitan nilang dalawa. Nagtaka na lamang ang Viscount dahil ganito siya itrato bilang noble ng tinawag niyang mababang merchant kaya sinabi ni Meyer Miles na tanging gulo lamang ang naidudulot ng sinumang makikipagtulungan sa grupo ng mga kriminal at pinaalis ang nagrereklamong noble. Nakwento ni Meyer Miles kay Rimuro ang patungkol sa pagiging alipin ng elf na inoffer ng Viscount sa kanya habang nag-aalala naman si Rimuro sa magiging kalagayan ng merchant dahil sa kanyang ginawa sa isang noble ngunit pinaalam ng merchant na gusto na talaga niyang putulin ang koneksyon sa Viscount at minaliit lamang ang pag-aalala ng Demon Lord at pinagmalaki ang pagtawag sa kanya bilang hari ng Dark City.
Pagkatapos nito ay sinabi ni Rimuro na may trabaho siya sa merchant para sa isang fast food expansion project na gusto niyang buksan sa Tempest, kaya masayang pinaalam ni Meyer Miles na sinanay na nito ang kanyang mga tauhan para sa proyekto, kaya nagmungkahi si Rimuro na maglagay ng menu para sa burger at fries kasama ang inumin sa harap ng store na masayang sinang-ayunan naman ng merchant, at para makaakit pa ng maraming customer ay sinabi ni Meyer Miles na makakatulong ang barbecue na sinasawsaw sa secret sauce at papartner ng rice bowl, kaya sinabi ni Rimuro na isama rin ito sa menu. Tinanong ni Rimuro kung may sapat ba silang empleyado para dito, kaya sinagot siya ng merchant na 20 location lamang sa ngayon ang maaari nilang ilunsad dahil sa kanyang pamumuhunan ng malaki rito ay nakikita niya ang kinakailangang gastos na dahilan para sapat ang kanyang mga tao sa pagpapatakbo ng mga bagay-bagay. Gumaan ang pakiramdam ni Rimuro nang marinig ito, kaya sumunod na itong humiling sa merchant ng 5 pinakamahusay na empleyado para tulungan si Veldora sa kanyang pagbubukas ng teppanyaki booth sa fiesta. Hindi kaagad napapayag rito ang merchant dahil sa seguridad ng empleyado dahil kinakatakutan ng Storm Dragon, ngunit ganun pa man ay sinigurado ni Rimuro ang kanilang kaligtasan sa pagsabing sisigawan niya si Veldora kung kumilos ito sa hindi kanais-nais na paraan. Pinaalam naman ng merchant na tiwala ito kay Rimuro pagdating sa bagay na yon, ngunit ang kanyang tinutukoy ay baka matakot ang mga empleyado kay Veldora na magiging dahilan para hindi matugunan ang kanilang trabaho, kaya nagkaroon ng idea ang dalawa na gumamit na lamang ng ibang pangalan ang Storm Dragon. Hindi pa natitigil ang mga future plans dito ni Rimuro, kaya kanyang pinaalam sa merchant na gusto niyang magkaroon ng pangunahing atraksyon ang Tempest na kahit mayroon ng hot spring at mga inn sa bansa kasama ang mga guest houses para sa mga maharlika ay tila hindi pa rin sapat ang entertainment, kaya nagbigay siya ng mga halimbawa katulad ng pag-tour sa kagubatan kasama ang isang guide habang meron ding fishing tournament sa batis sa bundok kasama ang hunting event. Dagdag pa ni Rimuro na balak niya ring gumawa ng mga kinakailangang kagamitan para marenta ng sinumang interesado, kaya nang marinig ito ni Meyer Miles ay tila magagandang komento lamang ang kanyang nasasagot dahil magugustuhan ito ng mga nobles pati na rin ang mga mamamayan. Pinabatid rin ni Rimuro na gusto niyang bumalik muli ang mga pupunta sa magaganap na Founders Festival, kaya kailangang maghanda ng maraming aktibidad para manatili silang interesado, kaya nang marinig ito ng merchant ay namangha na lamang ito at napatanong sa kanyang isip na kung gaano pa kalayo ang iniisip ni Rimuro patungkol sa hinaharap. Pagkatapos nito ay binigyan ng idea ng merchant ang Demon Lord patungkol sa theater na sikat sa Engracia kasama ang battle tournament na ginaganap sa isang arena, pero sa hindi inaasahan ay kilala rin pala ni Rimuro ang sikat na hero na si Masayuki na pinaghaharian ng tournament, kaya dahil dito ay nagkwento si Meyer Miles patungkol sa Lightspeed Hero. Makikita sa mukha ng merchant ang pagkasabik ng sinabi nito na kung mayroon din ang Tempest ng isang arena katulad nito, ngunit hindi niya napatapos ang kanyang sasabihin dahil napansin niyang nadadala na pala siya ng kanyang emosyon. Nagkaroon ng interes ang Demon Lord sa idea ng merchant, kaya kanyang pinaalam na may bakante pa sa bayan na maaaring gawing opera house para sa bagong libangan, habang bukas din ang Demon Lord sa pagkakaroon ng isang arena, kaya dahil maraming alam ang merchant patungkol sa battle tournaments ay sinabi nitong magdaraos siya ng tournament sa Tempest at ang merchant ang itinalaga niyang in charge. Nabigla man sa agarang desisyon ng Demon Lord patungkol sa pagtalaga sa kanya sa isang napakalaking proyekto ay medyo nasasanay na rin ito sa ganitong estilo ng pag-iisip ni Rimuro, kaya kalaunan ay kanyang tinanggap rin ito ng buong puso. Akala ng merchant ang pagtalaga sa kanya ng pangangasiwa para sa tournament ang pinaka-climax ng lahat, ngunit pagtapos sabihin ni Rimuro na ang layunin ng event ay para anyayahan ng mga world leaders at sinabi ang kanyang planong gumawa ng Coliseum na kayang mag-accommodate ng 50,000 katao ay nabigla na lamang ang merchant dahil ang planong ito ni Rimuro ay mas malaki ng 5 beses kumpara sa Engracia. Sinabi naman ni Rimuro kung bakit ganito karaming tao ang maaring ma-accommodate ng proyekto dahil meron itong standing section kung saan walang bayad at meron ding pang VIP na upuan para sa mga mayayaman at maharlikang walang financial problem, kaya iiwan na nito kay Meyer Miles ang kinakailangang ratio at klase ng mga upuan. Sinabi ni Meyer Miles na naiibang diskarte ang sinabi ni Rimuro kumpara sa Engracia na kung saan ay libangan lamang para sa mayayaman, habang ang gagawin naman sa Tempest ay paramihan ng tao hanggang maaari. Napaisip rin ng merchant sa magiging epekto nito pangkalahatan sa ekonomiya ng bansa dahil ang libo-libong mga taong manunood sa tournament ay siguradong pupuno sa mga inn sa kahabaan ng highway sa Tempest, habang hindi rin nakalusot sa isip ng veteranong merchant ang sabay na pag-advertise sa paliguan at mga pagkain ng bansa, kaya napahanga siyang muli dahil sa kung paano ito plinano ni Rimuro.
Nilinaw ng merchant ang patungkol sa libangan na magbibigay daan sa mga manunood na bumalik muli katulad ng sinabi ni Rimuro, kaya napagtanto nito kaagad na kahit makaranas ng pagkabigo ang tournament ay isa pa rin itong matagumpay kung magawa nilang mapabalik ang mga manunood. Marami pang idea si Meyer Miles pagdating sa kung paano kumita ng pera, kaya pinaalam nito kay Rimuro na isang magandang advertisement para sa healing potion ng bansa kung ito ay gagamitin sa tournament para gamutin ang sinumang magkaroon ng injury sa magaganap na kompetisyon. Nagsalita naman si Rimuro na maaari ring ipakita sa mga adventurers ang mga armas at armor ng bansa, at pagkatapos nito ay masayang nagpalitan ng magagandang opinyon ang dalawa na parabang itinadhana silang magkakambal kapag ang usapan ay pera. Naging seryoso na lamang ang merchant nang sinabi ni Rimuro na kung magiging maganda ang resulta ng tournament ay aanyayahan niya ito para manirahan sa Tempest, at sa hindi inaasahan ay ang pagbigay ni Rimuro ng isang mataas na posisyon sa merchant katulad ng pagiging head nito sa kalakalan ng Tempest o hindi naman kaya sa PR department kasama ang General Finance Department ng bansa. Dahil sa biglaang posisyon na offer ng Demon Lord ay hindi muna nakapagsalita ang merchant, habang nagpaliwanag naman si Rimuro na ginawa niya ito dahil lumalaki na ang Tempest bilang isang bansa, kaya pagkatapos ng tournament ay aayusin niya ulit ang administrasyon, kaya kasabay ng kanyang pagkagalak ay nangako ang merchant na gagawin niya ang lahat para maging matagumpay ang proyekto para maging isang ganap na siyang subordinate ng Demon Lord. Pagkatapos ay pumunta naman ang Demon Lord sa tahanan ni Fuse, kaya nabigla ang Guildmaster sa sorpresang pagdating ni Rimuro ng walang abiso dahil sa kanyang titulo, ngunit ganun pa man ay tila dinamdam nito ang hindi niya nagawang pagpigil sa Holy Church na salakayin ang Tempest, kaya humingi ito ng pasensya kay Rimuro, ngunit sinabi na lamang ni Rimuro na sa tingin niya ay wala na siyang magagawa pa kahit anuman ang sabihin nito sa simbahan, at pinaalam sa Guildmaster ang mastermind ng lahat. Hindi makapaniwala ang Guildmaster sa sinabi ni Rimuro dahil ang 7 Days Clergy ay kilala bilang mga dakilang bayani na tagapagtanggol ng sangkatauhan, at pagkatapos nito ay binigyan ni Rimuro si Fuse ng invitation letter kasama ang hari ng Bluemont. Bago umalis ay sinabi ni Fuse na nag-aalala si Yuki kay Rimuro at pinaalam na nakipag-negotiate ito sa Western Holy Church, kaya naisip rin ni Rimuro na padalhan ng imbitasyon ang Guildmaster ng Engracia, at pagkatapos ay sinabi ni Rimuro na pupunta rin si Milam sa coronation, kaya matagal bago ma-absorb ni Fuse ang nalaman.